Bakit po since 2019, yung kumpanya ninyo nasangkot sa 32 incidents? Makita nyo sa video, walang mga life jacket. Tapos ipagdidiinan nyo dito ng kumpanya ninyo na compliant kayo. Walang life jacket, may bata, may baby na namatay. Kaya po kayo yumayaman ng todo dahil sinasangkalan ninyo yung safety ng inyong mga pasahero sa ngalan ng kita. Congressman Eli San Fernando, go ahead. Thank you, Mr. Chair. After, okay. Sa Allison ho, gano'n na po kayo katagal sa industriya? As I mentioned earlier po, magsi-50 taon na po 50. kami. Gaano po karami yung mga barko nyo? As of the moment, meron tayong 36 vessels. Not all are operational. Ilan po dito ang bumabiyahe bound for Sulu? We have different types of Ballpark figure lang, ma'am. ballpark. We have about 12. 12. Yung ruta po nun, papunta ng Sulu, no? Opo. Okay. Ano po yung average operational age nitong mga barko na to? I am not technical, sir, so I am not familiar with Kayo the po yung average spokesperson ng kumpanya, dapat alam nyo yan, ma'am. Di ho ba? I will give you the details once Sige I po. get it. Gaano po kadalas ang check-up, maintenance ng mga barko nyo? Palagi naman po nagkakaroon. Gaano po yung palagi? From time to time. Ano po yung meron. time to time, ma'am? Operationally, there are schedules. Kada almost monthly ginagawa po yan. Monthly. So, nag-iiba-iba. Monthly, quarterly, semestral, yearly. Yun po ba? Ano po yung... I will have to check again. Ang hirap naman po. So, ganito na lang, ma'am. Masasabi niyo po ba na yung mga barko ng Allison seaworthy, safe for voyage, for commercial operation? Of course, sir. Masasabi niyo, siyempre, kumpanya niyo ho yun, sasabihin niyo talaga. Hindi po. At nakadaan po kami sa compliance Yan. processes. Okay po. So, compliant. Bigyan din po natin, compliant. Bakit po since 2019, yung kumpanya ninyo nasangkot sa 32 incidents? Kasama na dyan yung sinabi nung DOTR at yung MV Lady Mary Joy 3 nung 2023. 31 ang namatay. At may tanong po tayo sa Marina. Bakit kung ganito nakadalas yung mga insidenteng kinasasangkutan itong kumpanyang to, bakit ngayon lang nasuspende operation ho nila? Paulit-ulit na nga na nasasangkot sa iba't ibang insidente. Bakit ngayon lang po nasuspende ang operation ng Allison? Kong Eli, who do you want to answer? Marina? Marina po, Okay, kung sino sige. man po. Okay, thank you. Yes, sir. Early on, there was already a suspension on Mary Joy. However, again... Sir, pakilapit lang yung mic. Thank you. Yes, sir. There was already a suspension made in Mary Joy. I'm not privy on the earlier on incident, sir, no? Because I'm not yet... Ang punto ko ho, itong kumpanya na Allison, madalas nasasangkot sa iba't ibang insidente. DOTR na nagsabi, since 2019, 32 incidents. So bakit pa rin pinapayagang maglayag yung ganyang kumpanya? Nasangkater ba yung mga insidenteng kinasasangkutan? Sir, perhaps I will kasi po, I'm not privy on the incidents before, but again, that's 32. The actual number is 26 actually. There are double entries lang po ang... May double entries. Kahit na 32, 26, o Yes, kung sir. ano pa man. I agree with you that kailangan na po siguro i-suspend. Sinabi ko nga kanina, systemic na po yung nangyari Yes. ngayon. So I think... Thank you, Deputy Administrator. Ang pinupunto ko lang naman ho, kung hindi nangyari, itong insidenteng to, yung Allison na yan, tuloy-tuloy pa rin na makakapaglayag. Di ho ba? Nag-agree po ba kayo dun? Sir, Sasabihin niya ng Allison, our ships are seaworthy, safe for voyage. Andyan ho mga biktima, oh. Tapos sasabihin nyo, safe for voyage. Kong Eli, siguro isa rin dapat tanungin itong Orient Register, yung Local Classification Society. Dahil sila ang supposed to being nag-check ng Tama. kung seaworthy.
So, Tama, Mr. Chair. what's your comment? Kayo ang taga-check, di ba? Yes, sir. Oh, sagutin mo. According sa survey report, sir, the vessel is seaworthy. So, The vessel siguro dapat palitan na kayo eh. Mr. Chair, gusto ko lang diin, ano? Seaworthy. Narinig nyo si Vice Gov kanina. Ilang beses na nagre-reklamo. Sinusumbong yung itsura, quality ng mga barko. Marina, walang ginagawa. Kayo sinasabi nyo, okay naman, seaworthy. Pag kayo sumakay doon sa barkong yon, sasabihin nyo, seaworthy? Nanggagaling yung punto de vista namin sa mga ordinaryong Pilipino, mga manggagawa na sumasakay dyan sa mga barko ng Allison. Tapos ang sasabihin sa mga pasahero, seaworthy, safe yan. Eh kayo nga mismo eh. Baka pag pinasakay kayo dyan, baka hindi nyo sabihin, baka lumubog to, maya-maya. Yun yung pinanggagalingan. Ngayon, kung hindi nangyari tong insidenteng to, eh di tuloy-tuloy pa rin yung Allison. Ganun lang naman kasimple yun eh. Alam mo itong classification society na to, simple lang naman eh. Pag ikaw nadapa sa isang lugar, iingatan mo na ang sarili mo na hindi ka madapa. Eh ilan ng beses nagkaroon ng insidente? So ano ibig kong sabihin dito? Dapat lalo nating ginagawa yung role natin na checkin yung mga sasakyan. Ako, I stand by my opinion that Allison vessel was not intended for that open sea. Pinayagan natin maglayagan doon. Because ang original, yan Antonia. Yung original tickets na binili nila is pang Antonia. Kaya ngayon ako, I can conclude, kaya sobra-sobra we were expecting yung Antonia ang sasakay. You know, it pains me to have this hearing. Thank you. Thank you, Mr. Chair. Tama po yun. Dito tayo sa crew qualification. Ma'am, ilan po ang mga manggagawa ng Allison? According to ang kapitan, second engineer at iba pa ay there's a total of crew and technical people 24. Total po yan. Yan po ba yung bumabiyahe doon sa... Yun po yung Okay po. nakasakay. Ilan po ang safety officer ng Allison sa mga rutang bumabiyahe pa Sulu? Lahat naman po ng mga lisensyadong sumasakay ay trained to be on the safe. Sa Marina po, Deputy Administrator, ilan po ba ang... Allow me po, pwede po bang pa-educate ako? Kung per ship, yung passenger ship, ilan ang safety officer na dapat nandoon? Depending sa size po at Depende. saka depende Para po sa trading. size nung, yung MV Tricia Kirsten, ilan po ang dapat na safety officer? I'll check po. Yeah, minimum J, walang J dito. Sir, per our manning certificate that was issued to the vessel, 11 po. Okay po. Mr. Chair, gusto ko lang itanong, meron bang mga safety officer dito ng Allison na present? Wala po. Sige ho. So, papaano po tinitiyak ng Allison na qualified yung inyong mga crew? Pagdating po dito sa mga safety procedures. Sir, per requirement po ng Marina, they are Okay. always being, they are required to be trained to undergo training. Every kailan po to? I'm not sure kung, Sa Marina po, gaano katagal po? Every 3 months? Depende po sa kanilang rango. Ngayon, kung hindi po sila sumasakay beyond 3 years, magre-refresher or retraining sila. But then if they are currently na nandun, unless na meron kaming dagdag na regulation to have competence training, may dagdag po yun. Pero kung sila ay nandun naman, continuously serving the vessel, tuloy-tuloy po yun. Kasi it seems like, ito pong nangyari sa MV Tricia Kirsten, parang wala pong
competent enough na crew pagdating sa safety procedures. Mabuti na lang ho yung marshal ho natin ng Philippine Coast Guard, talagang sinuyod. Batay ho dun sa mga kwento, kanina ko pa po pinakikinggan Baka nauna pa yung mga crew na tumalon So nasaan yung mga safety officer? Paano nyo tinitiyak ho yung safety procedures diyan ho sa mga lumalayag na mga barko? Doon naman po tayo sa, kanina pa po ito binibigyang diin, ito na rin po, patapos na ako Mr. Chair, dito sa mga safety equipment. Di ho ba merong certificate of inspection, yung passenger ship safety certificate? Taon-taon ho ba to, Deputy Administrator? Yes, sir. After inspection, then we will issue the Okay. certificate. So, ma'am, sa Allison, alam niyo po ba yung lifespan ng mga inflatable components, halimbawa sa life jacket? Sir, that's quite technical. I'm not Okay. familiar. So, for the information po, every 3 years, napakinggan po natin yung sinabi ng mga pasahero, ng mga biktima. Biruin nyo, nakalak pa mismo. Tapos sira-sira yung mga life jacket. Tapos kanina ma'am, kaya kanina gusto ko mag-interject kasi pinanindigan nyo po na compliant. Naiintindihan ko po kayo ma'am, sasabihin ninyo compliant ang Allison. Pero nakita nyo sa video, walang mga life jacket. Tapos ipagdidiinan nyo dito ng kumpanya ninyo na compliant kayo. Hindi man lang ho tayo nagkaroon ng hiya sa mga pasahero. Walang life jacket, may bata, may baby na namatay. Sabi 'di ba sa protocol, upon embarkation, yung mga bata, yung mga baby dapat bibigyan ng life jacket. Bibigay lang 'yan upon disembarkation. Ma'am, kayo ho ba, tatanungin ko, nakita nyo sa video, nakita nyo sa balita, hindi nga nagawa ho ng barkong yan, ng kumpanya ninyo. So how could you say that your company is compliant? Hindi naman makakaiwas din dito, Marina. Trabaho nila yan Kasi ma'am, kaya harapan, ito po mga biktima nandito, sila mismo, lived experience, traumatic for them. Tapos ganito maririnig natin dito. Mr. Chair, I'd like to end with a short manifestation. Alam nyo, yung mga kagaya nyo po na mga malalaking negosyo, kaya po kayo yumayaman ng todo dahil sinasangkalan ninyo yung safety ng inyong mga pasahero sa ngalan ng kita. Di bali ng kumita, yung mga pasahero ninyo, bahala na kayo pag magkaroon ng aksidente dyan. Ayaw nyo tanggapin yung ganitong sinasabi, tas sasabihin nyo, laging galit ang mga manggagawa. Magagalit talaga kasi buhay at kamatayan pinag-uusapan natin dito. At ang goal ng inquiry na ito, na hindi na tumaulit, baka next year, ganito na naman aasahan May masasangkot na naman na isang barko, maririnig na naman natin sa mga ahensya ng gobyerno na ginagawa natin lahat ng pupwede nating magawa, pero paulit-ulit na problema na lang yung mga experience natin. Yun lang po, Mr. Chair, gusto ko pong pagdiinan yun. Sana nawa sa ating mga negosyante, especially po sa industriya ninyo, nawa iisipin natin ang safety ng ating mga pasahero. Wag naman sana palagi kita na lang iniisip ninyo. Wag ho ganun kasi buhay at kamatayan ho to, mga bata ang nawala ng buhay dito. So yun lang po, Mr. Chair. Maraming salamat. Maraming salamat, Kong Eli.